This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and are dead. He that eateth of this bread shall live forever. Magandang araw mga kapatid, mga kaibigan. Sa ating buhay, isa siguro sa pinakamahalagang tanong na dapat nating masagot. No, minsan nagtataka tayo, parang nag-iisip yung iba. Paano ako maliligtas? At ano nga ba ang kaligtasan? Sinabi sa Efeso chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat sa biyaya kayo'y maliligtas or kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan ay hindi nakukuha sa pamamagitan lamang ng ating sariling pagsisikap o mabubuting gawa. Ito ay isang kaloob mula sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Tulad nga ng aming classes ng Sunday, yung punto ba na hindi tayo deserve sa kanyang pagbabayad sala, which is deserve tayo, pero yung feeling ba, ako personally feeling ko na hindi ako deserve, yung parang yung tulad nga ng nag-serve ako sa mission. Ito yung isang story na narinig ko. May isang bombero na yung, di ba yung bombero, sila yung nag-aano ng mga sunog. Isang araw, sa isang bahay na sunugan, may isang matapang na bombero na niligtas yung kabahayan. And then sabi ng isa, may nakita ako doon. May bata pa doon sa loob. Malaki na yung apoy. Diba? Pero dahil sa tapang ng bumbero na to, pumasok siya para maligtas yung bata. Pero sa kasamaang palad, hindi nakalabas yung bumbero na to. Nang natupok na yung apoy, if nawala na yung apoy, if tama yung pagkasabi ko, yung mga kasamaang bumbero pumasok doon. At sa isang silid, nakita nila yung bumbero, meron siyang yung parang niyayakap para wag masunog. Nang inalis nila yung bumbero, nakita nila yung yakap pala ng bumbero is yung dal, manika na parang bata. In that story, makita natin na para tayong dahil sa ating mga kasalanan, parang we're not deserved para sa pagbabayad ni Jesus Christ. Sabi ko nga, lahat ng ginagawa kong ito, siguro pagdating sa kay Jesucristo someday, magkikita kami sa Panginoon kong Jesucristo. Parang nasabi ko sa sarili ko na hindi ako deserve. Kasi dahil sa mga kasalanang nagawa ko noon, no? Nagagawa ko sa pang-araw-araw. Parang naisip ko na hindi ako deserve tulad ng isang manika. Pero I know sa buong puso ko na gusto ng Diyos na maramdaman ko na deserving ako. Meron akong gagawin. Ito yung pag-uusapan natin. Na ito'y kaloob mula sa Diyos na ibinigay sa atin. Sabi nga, for God so loved the world, na minahal niya yung mundo, na kanyang ibinigay ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay wala na tayong gagawin. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay may kasamang gawa. Sabi sa Santiago chapter 2 verse 17, kaya't ang pananampalataya na walang kasamang gawa ay patay. Ibig sabihin mga kapatid, ang kaligtasan ay bunga ng biyaya ng Diyos. Ngunit ito ay pinatutunayan at pinapalakas sa ating pagsunod at paggawa ng mabuti. Kasi magiging mali yung perception ng isang tao pag sasabihin niya, kahit na anong gawin ko, maliligtas naman ako. So dahil doon na hindi natin naiintindihan, kahit gumawa tayo ng kasalanan, hindi natin mararamdaman yung guilt
yung feeling na hindi ako deserve sa Panginoon. Parating lang mararamdaman na ng tao na yun na it's okay to make mistakes. Yung parang ganun, hindi siya nagsusumikap na paglabanan yung tukso, which is para sa kanya normal lang na magkasala kasi in the end maliligtas naman eh. 'Di ba? Parang free naman yung kaligtasan eh. So I can do whatever I want. I can have my freedom. Tingnan natin sa isang bahay. Mahal natin yung pamilya natin. Pero still gagawin pa rin natin na magkasala kasi alam natin na pag umuwi tayo sa bahay, tatanggapin tayo. Which is, yes, tatanggapin tayo kung mahal na tayo. Pero magagawa ba natin yun sa taong mahal natin? Ito din yung tanong ko sa ating lahat. Magagawa ba natin yan sa ating Panginoon, sa ating Diyos, kung mahal natin sila? Kasi mga kapatid, kung nagkamali tayo at nare-recognize yung pagkakamali na yon, nagsisisi tayo. Ano ba ibig sabihin nagsisisi? Inaako natin na nagkasala tayo. Humingi tayo ng tawad sa mga taong nagawa natin na kasalanan. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Isinasauli natin yung mga bagay na kinuha natin o yung mga salita na binabanggit natin sa ibang tao. May tinatawag ng public apology. At tanggihan natin na huwag natin gawin. No? Ganon din patawarin natin yung ating sarili. At yun yung magiging cycle na every time. Hanggang dumating sa punto na hindi na tayo naapektuhan ng ganong kasalanan kasi matibay na tayo. Iba yung nagsusumikap tayo kaysa naging part na okay lang yan. Kasi in the end, maliligtas naman ako eh. So, kailangan maintindihan natin. For me, ito po sa aking insight lang. Depende po sa inyo. Na yung kaligtasan ay may kaakibat po yun na responsibilidad. Kasi kung mahal natin sila, susundin natin yung mga kautusan nila. Kung mahal natin sila, nire-respeto natin sila. Kung mahal natin sila, nakakaramdam tayo ng remorse. Nakakaramdam tayo ng pagsisisi pag nakagawa tayo ng kasalanan. Alam niyo po, one time, ito yung kaibigan ko na to, sabi ko sa inyo, matagal na kayong magkaibigan. Pag-uwi sa mission, nag-jogging kami. Kasi yun yung parang namin, yung libangan. Habang nagja-jogging nun, 7 years ago, sabi niya, yung pagsisisi, pag nagsisisi ka, ay kailangan, nagkakaramdam tayo ng remorse. Big sabihin ng remorse, yung talagang nalulungkot tayo sa ginagawa nating kasalanan, nagawa nating kasalanan. Kasi pag yung nare-recognize na natin nagkakamali tayo, parang sinasabi natin sa ating sarili na, ay nagkamali ako. And yun na yun, hindi yun pagsisisi. Yun ay personal recognition lang. Yung parang wala, ay nagkamali ako. Sige, nagkamali ako, yun lang yun. And then balik na naman tayo sa paggawa ng kasalanan. Pero pag nakaramdam tayo ng remorse, yung talagang nakaramdam ka ng lungkot, nakaramdam ka ng kirot sa puso mo dahil ginawa mo yun. At sabihin mo sa sarili mo na, hindi ko na gagawin uli. Which, yes, maybe, matatalisod ka, pero hindi na ganun kalakas yung pagtumba mo. Kasi, alam mo na hindi maganda pag gumagawa ng ganun. Di po ba? So, hopefully po na naintindihan natin yung kahalagahan ng kaligtasan na binigay ng Diyos at yung ating responsibilidad, yung ating response para dyan. Hindi sapat na maniwala lang. Kailangan din nating ipakita sa ating buhay ang bunga ng pananampalataya. Una, sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Sinasabi sa Gawa, chapter 16, verse 31. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ibig sabihin, ang pundasyon ng ating kaligtasan ay ang pananampalataya sa ating tagapagligtas na si Hesukristo. Ano ba ibig sabihin ng pananampalataya? Ang pananampalataya, ito yung isang bagay na hindi natin nakikita, pero naniniwala tayo ng buong buo na totoo ito. Nakikita na ba natin yung Diyos? Wala pa. Pero naniniwala tayo na ginagabayan tayo ng Diyos araw-araw. Habang nananalangin tayo, may nakikita ba tayong being since pagkabata natin? Wala pa. Pero alam natin may nakikinig sa atin. Yun yung Diyos. Yun tinatawag nating pananampalataya. No, na nananampalataya tayo nung bukas yung ating mata. Kasi naniniwala tayo. Hindi tayo naniniwala na tinatawag diyang blind faithfulness or
blind faith. No, yung parang naniniwala nga ako pero ayokong sundin yung gusto ng Panginoon. So naintindihan po natin yung ibig sabihin ng pananampalataya ngayon. Na dahil sa ating pananampalataya, maliligtas tayo. Ito yung unang step. Ako at ang kasambahay ko, yung buong bahay namin, ibig sabihin yung pamilya ko. Ikaw at ang iyong sambahayan. Yung pangalawa dito, sa pamamagitan ng taos-pusong pagsisisi at pagbabalik loob. Ito yon, yung response natin. Nababasa natin sa Gawa chapter 3 verse 19. Anong sinabi dito? Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan, upang dumating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa Panginoon. Ang tunay na kaligtasan ay hindi hiwalay sa pagsisisi. Dahil ang pagsisisi ang daan upang tayo'y malinis at mapatawad. No? Yung kaligtasan, hindi po siya hiwalay sa pagsisisi. Dapat sabay po yun. No, sabi nga dito, yung magsisisi tayo at magbalik loob. Hindi lang yung nananampalataya tayo at hindi tayo magbabalik loob. Which is, sabi nga ng Panginoon, yung daan na dadaanan natin sa Kanya is mahirap. Kasi papasan tayo ng krus eh. At susundin natin siya. Yung daan na dinaanan niya is mahirap. Pero alam niya sa huli, makakaramdam tayo ng kaligtasan. Diba? Nang umakyat sa doon na ipapako na siya. Hindi madali. Kasabay natin na papasanin yung krus na yon pag susunod tayo sa yapak ng ating Panginoon. Kasi hindi mahirap yung pagtanggi ng mga temptasyon sa palibot natin. Hindi madali na tanggihan yung mga temptasyon na nakikita natin sa palibot natin. Kasi hindi naman magbibigay yung kalaban ng isang temptasyon na hindi ka nais-nais. Halimbawa, magbibigay siya sa iyo ng pagkain na hindi mo gusto, hindi ka mahilig sa gulay, kakainin mo ba yon? Para yun yung temptation. Ibig sabihin, magbibigay siya sa iyo ng lechon, magbibigay siya sa iyo ng pinakamasarap na pagkain. Yun yung temptation eh. Diba? Hindi madali, diba? Yung parang may pagkain dyan, nagda-diet ka, ay ayokong kumain kasi nagda-diet ako, pero kita mo napakasarap ng pagkain. Yun yung halimbawa ng temptation. So hindi madali. No, yung pagbabalik loob at pagsisisi. Kaya hindi madali yung daan na dinadaanan ng ating Panginoon. Pero, pag tinatawag natin siya, na humingi tayo ng tulong, Panginoon, tulungan mo ako sa krus na pinapasan ko. Tulungan mo ako na mapasan ko to. Panginoon, sabayan niyo po ako. Gabayan niyo po ako sa mga ang araw-araw na ginagawa ko. Nagsisisi po ako. Then natalisod naman ulit tayo, nagkamali ulit tayo. Yun yung process eh. Habang nagkakasala tayo, part ng buhay na nagsisisi tayo. Kasi pag personal recognition lang, hindi tayo uusad, hindi tayo magpo-progress. Yung pangatlo dito, sa pamamagitan ng pamumuhay, ayon sa kanyang salita araw-araw. Ayon sa 1 chapter 14 verse 23, sinabi dito, kung ang sino man ay umiibig sa akin, sabi ng Panginoon, ay tutuparin niya ang aking salita at siya iibigin ng aking Ama at kami lalapit sa Kanya at gagawin naming tahanan siya. Ang banal na Espiritu po ay pupunta sa atin. Mananahan sa atin yung banal na Espiritu. Kung iniibig ang qualification dito is iniibig ba natin yung Diyos? Pag iniibig natin siya, nire-respeto natin siya. Sinusunod natin yung mga kagustuhan nila. Sabi nga dito, tutuparin niya ang aking salita. Ano po yung mga salita niya, yung mga kautusan niya? Dahil yung kaligtasan, may kaakibat yung kautusan. Pagsimba, pagbabasa ng banal na kasulatan, panalangin, pagtulong sa kapwa, maging tapat sa kapwa, maraming kautusan ang binigay ng Diyos. Dito pinapakita ng talatang ito na ang ating pag-ibig at pananampalataya kay Kristo ay nasusukat sa ating pagsunod sa Kanyang mga salita. At ang ikaapat, sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti bilang bunga ng pananampalataya na ating mababasa sa Santiago chapter 2 verse 26. At sinabi dito, sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay.
ang ating mabubuting gawa ay hindi dahilan ng ating kaligtasan, kundi bunga ng ating tunay na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Ang ganda ng sinabi na yung ating mabubuting gawa ay hindi dahilan ng ating kaligtasan. Kasi yung binibigay ng Diyos natin yung kaligtasan eh. Pero ito yung bunga ng tunay nating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Pinapakita natin sa Kanya at mahal natin siya. Of course, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga ng Diyos kung makita natin, there's 3 degrees of glory na ibinigay ng Diyos sa atin, which is the celestial, the terrestrial, and the celestial. Di ba? Yung 3 glory, lahat yun magaganda. Glory kasi yun eh. Noon, ibang perception sinasabi, ay dito sa celestial, malungkot dyan. Paano magiging malungkot is glory nga. Pero, hindi mo lubos makamtan yung glory sa ibang topic na naman to no? So, dyan na muna. Pero ibig sabihin nun na ibibigay ng Diyos, maliligtas tayo. Unless siguro na son of perdition kayo, mga ginagawa mo karumal-dumal no? Ibig sabihin, lahat tayo maliligtas. Pero yung buhay na walang hanggan, ibang usapan na yun. Diba? Yung sinasabi naman dito na may kailangan tayong gawin para sa kaligtasan natin, which is true. Kasi pag pumapatay ka, hindi ka na anak ng Diyos yun. Kasi walang ginawa yung Diyos na masama. Lahat ng ginawa niya mabuti. The reason why na sinabi dito yung pananampalataya na walang gawa ay patay dahil choices natin yun. That is our personal choice. Kasi lahat ng ginawa ng Diyos mabubuti. Di po ba? Ibig sabihin nun, pag gumagawa tayo ng masama, talagang karumal-dumal na, hindi tayo maliligtas. Kasi yung qualification ng kaligtasan, may gagawin din tayo. Yun yung ating pagmamahal, yun yung bunga na paggawa natin ng mabuti, yung pananampalataya natin na pagmamahal sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, ang kaligtasan ay isang kaloob mula sa Diyos. Ngunit, inaasahan din niya ang ating tugon. Ito ay ang pananampalataya, pagsisisi, pagsunod at paggawa ng mabuti. Sa pamamagitan ni Kristo, makakamtan natin ang tunay na kalayaan mula sa kasalanan at katiyakan ng buhay na walang hanggan. Ang tunay na kaligtasan ay nagdadala ng kapayapaan, kalayaan mula sa bigat ng kasalanan at katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, kung nararamdaman ninyong mabigat ang inyong pinapasan, tandaan natin, si Kristo lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sa Kanya may katiyakan ng kaligtasan at bilang tugon sa Kanyang biyaya, tayo ay nabubuhay sa pananampalataya na may gawa. Isang araw, may isang binatang naglalakad sa gitna ng kagubatan. Bitbit niya ang isang mabigat na sako na puno ng bato. Habang tumatagal, mas lalo siyang nahihirapan. Pawis na pawis at halos sumuko na. Paulit-ulit niyang iniisip, hindi ko nakakayanin ito. Wala na sigurong tutulong sa akin. Hanggang sa nakasalubong niya ang isang mabait na pastol. Lumapit ang pastol at nagsabi, ibigay mo sa akin ang iyong pasan at tutulungan kitang maglakad ng magaan. Naglawang isip muna ang binata kasi sanay na siyang mag-isa at nahihiya siyang ibigay ang bigat niya. Pero sa uli, binigay niya ang sako sa pastol. At laking ginhawa niya, nawala ang bigat at nakalakad siyang may ngiti at kapayapaan sa puso. Ang nakasulat sa 1 chapter 1 verse 9, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Minsan kasi, hindi ko alam yung dala ng bata, bakit bato? Siguro gagamitin niya sa personal na baka gagawa siya ng bahay, yun yung gagawin niyang pundasyon. Pero yung punto dito na minsan nahihiya tayo na ibigay sa Diyos yung load kasi dahil sa mga kasalanan natin. Pero sinabi sa 1 chapter 1 verse 9 na kung ipapayag natin yung mga kasalanan natin sa Diyos, tutulungan niya tayo na maging banal. Kasi alam ng Diyos na may mga kahinaan tayo. Lahat tayo na isinilang sa mundo may mga kahinaan dahil yun sa mga tradisyon, kultura, sa komunidad. Pag pinanganak ka sa isang lugar na puno ng krimen, di po ba? Lahat tayo. Ako naranasan ko nang na-assign ako sa
Mission, Quezon City, may mga lugar talaga na mahihirap. Yung talagang makita mo may patayan every week. Hindi naman every week, may mga patayan talaga. Pero makita mo doon yung mga faithful members na nagsusumikap, nagtatribe na maging mabuting tao at mabuting Kristiyano. Doon ko natutunan na gaya ng binata sa talinhaga. Hindi ko kailangan pasanin mag-isa ang bigat ng kasalanan ko. Kasi yung bato, nagre-represento ng kasalanan eh. Di ba? Yung bigat, habang dinadala mo yung kasalanan, habang tumatagal, nagiging mabigat siya, which is true. Pero pag ibibigay natin to sa Panginoon, tutulungan niya tayo na maging makayanan yung bigat na yon. Kailangan ko lang lumapit kay Jesus, magsisi at magtiwala. At nang gawin ko iyon, unti-unti akong nagbago. Ang bigat sa dibdib ko ay napalitan ng kapayapaan mula sa Diyos. Amen mga kapatid. Kasi alam niyo po, yung buhay simplihin natin, maging masaya tayo. Yung trabaho, makakaya natin yan. Panalangin lang tayo na makakayanan natin, na tutulungan tayo ng Diyos. Hindi naman madali yung buhay, pero nakita ko talaga magbabago yung buhay natin. Sa simpleng pamamaraan, sa simpleng bagay, naging masaya tayo. Naniniwala ako at nagpapatotoo ako dyan. Ngayon, masabi ko ng may katiyakan, ang kaligtasan ay totoo. Ito ay regalo mula sa Diyos para sa lahat, hindi lang sa isang tao, sa lahat tayo, nang handang isuko ang kanilang pasan kay Kristo. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama ngayong araw na ito. Nagpapasalamat ako sa pagsama ninyo. Yung itong week na to is yung lesson natin is about kaligtasan at kaluwalhatian. Paano din someday, no? Hindi natin alam kung kailan darating yung ating Panginoon. To those faithful members na talagang they are trying na hagkan ba yung Panginoon at sila'y naging pasensya nila, nagpe-pray sila parati na yung mga pasan-pasan nila na mga burden sa buhay ay kinakaya. No? Lahat tayo na nagsusumika. Someday makasama natin yung Panginoon tulad ng sa picture na someday maging masaya tayo nakasama niya. Kasama ng mga anghel sa likod at sabihin ng Panginoon sa atin, well done, the good and faithful servant. Mga kapatid, maraming salamat sa pagsama at alam ko po na buhay ang Panginoon ay ito'y aking iniwan sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Amen.